lychee with rosemary.
Hello. Yan, good morning. Ayan. So, talagang ayaw niyo uli move forward. Kasi ang pangit nga talaga tingnan. But anyway, thank you Lord. Hallelujah. Magandang umaga sa bawat isa sa atin. Kayo po ba ay nagagalak ngayong umaga na tayo ay may isang pribilehiyo na makapagpuri at magsamba sa ating buhay na Diyos? Amen. So, sabi po rito sa Psalms 103, sabi po, si Yahweh ay purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Hallelujah. Thank you Lord na patuloy po nating purihin at utusan ang ating kaluluwa, ang ating mga sarili na sa umagang ito na talagang maibigay po natin yung ating best na pagsamba sa Panginoon. Amen. So, handa na po ba tayo? So, tayo po muna ay tumayo at tayo po ay manalangin. Oh God, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito. At patuloy nga na siyasatin ang aming mga puso, Panginoon. Lord, sinabi mo sa Psalms 23, tulad ng inangkin ni King David, Panginoon, you are our shepherd, Lord God. Sinabi Panginoon, na ikaw ang Diyos sa aming physical upang ikaw ay aming papurihan at sambahin, Panginoon. Ang umagang ito, Panginoon, na palagi po naming inaasam sa aming puso na ang iyong banal na Espiritu ay aming makasama. Ang iyong presensya, Panginoon, ay aming maranasan sa gitna ng mga problema, pagsubok na ipinahihintulot mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, na ikaw ang aming leader, ikaw yung aming guide. Kung paano po kami, Panginoon, tatahak sa mundong ito, Panginoon, na hindi kami magkakamali, Panginoon, na sumuway sa iyong kalooban. Lord, salamat sa pag-iingat mo po sa amin sa buong magdamag, sa aming pagtulog at sa umaga na sa aming pagising ay napakarami naming dahilan upang ikaw ay aming papurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dahil alam po namin, Lord, without you, Lord God, we can do nothing, Lord God. Ikaw ang lahat sa aming buhay, Panginoon. Na sa kabila, Panginoon, ng aming mga pagkukulang bilang aming shepherd, ikaw ay laging patient sa amin, Panginoon. Na kahit kami, Panginoon, ay nagkukulang, kahit kami, Panginoon, ay may mga bagay na hindi nasusunod, still, Panginoon, na inuunawa mo kami, Panginoon. Dahil nga kami ay iyong pag-aari bilang iyong mga anak. Kaya sa umagang ito, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Tulungan mo kami na makaabot kami sa iyong kabanalan, Panginoon. Amin pong ipinagkakatiwala ang tagumpay ng gawain ito, maging ang laman ng aming mga puso at isip. Oh God, hallelujah. Tulungan mo kami sa umagang ito. Ito po ang aking dalangin at pagsamo sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Bukas ang inyong Bible. Para malaman ko kung nakatayo lang kayo dyan. Ay, patay. Kaya pala tumawa sa akin, walang dalang Bible. Bible, ha? Okay. Buksan nyo sa Psalms 46. Wala bang Bible dyan? Wala, no? Ay, eto pala. Sige. Irami muna natin yung Bible ni... Okay, Pastor... Pastor, no. Psalms. English kasi yan. Okay. Pero kung wag kayong manahan dyan. Wag kayong, yung nakikita kaagad yung mga babasahin. At least hawak nyo. Okay.
Psalms 46. Sinabi dito, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Okay. Therefore, we will not fear though the earth gives way, though the mountain be moved in the heart of the sea. Sige nga, ano mo rin yung verse 2 niyan, ha? Pag ano. God is our refuge. Gawin nyo, this is also a reminder for each of everyone, gawin yung shelter, refuge, or takbuhan. Okay? Takbuhan ang Panginoon at inyong kalakasan ang Panginoon. Saan ba ikaw kumukuha ng lakas? Sa partner mo? Sa anak mo? Sa mga taong mahal mo? Pag ikaw ba ay nadidistress, nagkakaroon ng anxiety, mga ganong mga word Okay? Mga kung ano-ano mga terminology yung nalalaman nyo. Lalo kayo malilito at lalo kayo manghihina kung ang inyong takbuhan at ang inyong kinukuhanan ng lakas ay sa mga bagay na iyong nahawakan. Sabi ng Panginoon, i-fix nyo yung eyes nyo sa Kanya, the author and the finisher of your faith. Siya yung simula at ang katapusan ng inyong pananampalataya. So, wala nang pa kayong ibang tatakbuhan kundi ang Panginoong Jesus. So, pag na-establish nyo yung sarili nyo, alam nyo kung alam nyo yung dahilan kung bakit kayo pumupuri at sumasama sa Panginoon. Tama? Kasi siya yung takbuhan nyo, tsaka siya yung kalakasan nyo. Ngayon, a very present help in trouble. Lahat tayo ay dumadaan sa anumang mga struggle, pagsubok ng ating buhay. So always remember, may Diyos na makapangyarihan at may Diyos tayong naglikha sa atin na siya ang nagdi-design ng lahat sa buhay natin. Para wala kang pakailam at makialam kung anong plano ng Lord. Magkakaroon ka ng struggle sa buhay mo kapag sinusunod mo ang gusto mo. Magkakaroon ka ng burnout. Ibig sabihin, yung mawawala na yung yung paglilingkod mo, yung first love mo sa Lord. Kasi mas ginugusto mong sundin kung ano yung gusto mo. Okay? At kung lagi mong gusto yan, minsan dadating ang pagkakataon, hahayaan ka na ng Panginoon. Yun ang ingatan mo. Okay? And Psalms 91, bago tayo ini-establish ko lang yung dapat nating katayuan sa Panginoon. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. And I will say to the Lord, my refuge and my fortress. Dapat sabihin niyo yun lagi. Lord, ikaw ang kalakasan ko. Lord, ikaw ang muog ko. Lord, ikaw yung tower ko. Na kahit na ano mangyari, hindi ako magigiba, hindi ako masishake. Kasi yung faith mo, nakaangkla sa Panginoon. So kahit na laglaging ka na parang unggoy sa puno, hindi ka bibitaw. Kasi kilala mo na ang Panginoon na magpoprotect sa iyo. Kung ikaw ay sumusunod totoo sa Lord. Okay? Kahit na ikaw ay nadapa, bangon, Lord, ikaw makapangyarihan na Diyos ko. Ikaw ang aking refuge, ikaw ang aking shelter, ikaw ang aking tower. So may reason na kung bakit kayo pupuri sa Panginoon. Amen? I-declare nyo yan, ha? Pag-declare ng inyong mga bibig, okay? I will praise the Lord and my voice, I lift my voice to the Lord, then gawin nyo. Okay? Huwag yung, Lord, may problema ako. Lord, kasi sinabi mo, pinag-pray ko na to, hindi natuloy. Negative. Yan ang makikita sa buhay mo. Parang talunan. Wala nang makikitang shadow of pag-asa sa buhay mo.
Kaya yung mga kakasama mong kapatiran na nangihina rin at pag ikaw nakausap, pareho na kayo. Yan yung sinasabi sa Bible. 2 bulag nagsama, pagdating sa dulo, kapahamakan. Pareho sila baksak. Gets? Okay. Parang ang lalayo nyo. Pwede ba kayong murong dito? Tayo-tayo na lang. Okay, bago tayo mag-start, please, lapit kayo sa harap. Kasi mas yung yung pagpapala tinatapos sa harap eh. Tapos sasabihin, sister, yung sa likod po, wala tayong magagawa. Likod kayo. Siyempre, mas, yung magandang makakakuha, yung harap. Okay? So, imumuna natin. So, okay, lift up your voices to the Lord. Let's declare and let's confess that God is our refuge and our strength. Wala munang mga cellphone tayo, ha? Patay muna cellphone, i-silence nyo lahat. Huwag yung iistorbohin ng sarili nyo kapag ikaw ay nasa presence sa Panginoon. Ha? Kung ang Panginoon ay nagsiselfone din, patay ka na. Hindi ka na mabubuhay kasi nagsiselfone ng God. Pero huwag niyong gawin ang Lord na katulad nyo. Okay? Nakikita niya lahat ng ginagawa natin. Okay. Let's clap our hands together now. God is our refuge. God is our refuge and God is my strength, a very present help in trouble. God is my refuge and God is my strength, a very present help in trouble. Therefore I will not fear, though the earth be removed and though the mountains be carried into the midst. Sing it again. God is my refuge. God is my refuge and God is my strength, a very present help in trouble. God is my refuge and God is my strength, a very present help in trouble. Therefore I will not fear, though the earth be removed and though the mountains be carried into the midst of the sea. He that dwelleth in the sacred place of the Most High, shall abide under the shadow of the Almighty. He that dwelleth in the secret place of the Most High, shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him He that dwelleth in the secret place of the Most High, shall abide under the shadow of the Almighty. He that dwelleth in the secret place of the Most High, shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. And I will say of the Lord,
strength, a very present help in trouble. Therefore I will not fear, though the earth be removed and though the mountains be carried into the midst of the sea. God is my refuge and God is my strength, a very present help in trouble. God is my refuge and God is my strength, a very present help in trouble. Therefore I will not fear, though the earth be removed and though the mountains be carried into the midst of the sea. Therefore I, get together. Therefore I will not fear, though the earth be removed and though the mountains be carried into the midst of the sea. And though the mountain, And though the mountains be carried into the midst of the sea, and though the mountains be carried into the midst of the sea. thank you, Lord. You are our refuge and our strength. Although the mountain, Lord God, na andyan, Hindi yan mamumove because you are our strength and our refuge. Thank you, Lord God. Thank you for the giving us the boldness to declare it, O Lord. And we believe, O Lord God, in our hearts that, Lord God, malaman at marinig din ng kalaban, O Lord God. This is your place and your presence, Lord God, rule in Jesus' name. Holy Spirit, come down. We ask for your presence. Embrace us today, O Lord God. Change the motive of our hearts. Control our minds. We surrender it to you, O Lord God. Everything in us. In Jesus' name. There's a sweet, sweet spirit in this place. And I know that it's the spirit of the Lord. There are sweet expressions on its face, and I know that it's the presence of the Lord. Sing it, sweet Holy Spirit. Sweet Holy Spirit, sweet heavenly dove,
Lord, I love you. I love you with all my heart, with all my soul, with all my mind. Everything in me, I surrendered it to you. And thank you for your love. And in return, I love you more, Lord. I love you more than I live. My voice, lift up your voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet sound in your ear. Sing it again. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet sound in your ear. Sing it again. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy. Lift up your voice to God. Tell Him to Him. He knows your heart. You hear. More than you know yourself. Let it be a sweet sound in your ear. Let it be a sweet sound in your ear. Let it be a sweet sound in To God be the glory, all praises, and all, Lord God, all the heavenly hosts, and all those who are faithful, praising and worshiping you, Lord. We bring back the glory and honor unto your name, in Jesus' mighty name. All the children of God say amen. Amen and amen. Hallelujah. Glory to God. Palakpakan natin ang Lord. Ganito. Ako sama pinapalakpakan, sabi niyo, Lord, I love you! Lord, I love you! Lord, thank you for this life! Thank you for the blessing! Thank you for the strength! Yan. Thank you, buhay pa ako! Yan, sabihin mo ganyan, di ba? Thank you, Lord. Wala akong,
I have a healthy body. Di ba dapat nyo pasalamatan ng Panginoon? Lord, thank you, malusog ako. Palakasin mo, Panginoon, ang iba ka naming kapatiran na may sakit. Ganyan, huwag ka madamot. Ha? Huwag yung pang sarili mo lang. Pasalamat kayo, nandito ako ulit. Hindi, talagang timing lang. Timing lang. Okay? And kung kailangan gisingin kayo, gigisingin. Minsan kasi natutulog tayo eh. Masyadong relax kayo. Convenient sa inyong kinalalagyan. And tapos pag dumating yung struggle, tumba kayo. Tapos hindi na kayo makikita sa church, hindi na kayo makausap. Huwag yung tagalan yan. Huwag yung tagalan yan. Alam mo bakit? Baka ma-oppress na kayo, ma-obsess na yan. Oh. Ang magro-rule na yan, hindi na Lord. Iba na, kalaban na. Huwag yung i-allow yan. For how many years you know the Lord and you surrender your life to Him, huwag yung i-allow. Okay? Pinilay ka lang. Lord, di ako maka-attend kasi pilay ako. Ha? Eh, yung kabataan mo, yung malakas-lakas ka pa ngayon, iniiba mo nga yung life mo, hindi ka nga umaano. Di ba? Panginoon? Ang Panginoon ang nagbigay sa iyo ng second life. Yan. Sister, hindi naman po ako nagkasakit. No? Second life, ibig sabihin, ikaw ay bubulusok na sa impyerno. Kaya nakilala mo, Panginoon, nabigay yung buhay mo. Kaya second life. Okay? And yun ang dapat mo ipasalamat. Ask God to give you a thankful heart. Yung laging, Lord, salamat. Liit ng bagay, Lord, salamat. Lord, salamat. Tama? Di ba? Sister Rose? Di ba? Lord, thank you. Okay? Bless the Lord. Sabi mo, bless the Lord. Bless the Lord, all my soul. Hey, thank you, Lord. Okay, magbatian tayo. Ang batian na to, yung sinabi, bind us together, Lord. Yan ha. Ibig sabihin, bind us. No matter what, kaisa kita. Okay? Kaya yung mga iba, hindi, may narinig kasi ako eh. Makinig muna. May narinig kasi ako na mga Kristiyano nagkakaroon ng problema. Tapos hindi sila sa mga ibang kapatiran o yung tinitingnan nila na yung mga leader, hindi sila tumatakbo doon. One thing, hindi ko alam. You might be doubting, baka hindi siya makatulong o whatever. Ang aking reminder sa inyo, wala kayong unang tatakbuhan na kapag kayo ay in the midst of trouble, ang Panginoon. First is your relationship with God. Okay? Ngayon, kaya mo i-share yan, kaya kayo magte-testimony. Kasi napagtagumpayan nyo na. Tama ba? Okay? O sino magte-testimony, sabi niya? Walang nakikita ko yun sa live na sabi ko, tagal-tagal naman testimony itong mga ito, ay tumayo. Yung simple na paggising mo sa umaga, pasalamat ka sa Panginoon, gumising ka. Yung meron kang bubong, na kahit tumutulo, pag umuulan, buti nakakatulog ka pa. Di ba pasalamatan mo yun, Lord? Oh. Kesa, oo nga, may pera ka. Sabihin natin. Tapos, maganda yung bahay mo. Hindi ka naman makatulog. Tanungin mo. Kasi may pain ka. Hindi ka makupo. Hindi ka makaganyan kasi may pain ka. Hindi ka makatayo. May pain ka. Pasalamat ka sa Panginoon dahil wala kang gaton. Di ba? Okay. So, this song, Bind Us Together, it's not new, it's old song. Kaya sa mga matanda na kasama natin noon pa, 1980s, kinakanta pa yan. Okay? So, this time, alisin mo maskara mo. Kung may maskara ka, hindi ka allowed dito. Kasi ang Panginoon, presensya niya ang dumadaloy dito. Okay? Bind us together, Lord.
Bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together in love. Sing it again. Bind us together, Lord. Bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together in love. Bind us together, Lord. Bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together in love. There is one God. There is only one God. There is only one King. There is only one King. There is only one body. That is what you can say. Bind us together, Lord. Bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord. Sing it together, dali. Together, Lord. Bind us together in love. There is only one God. There is only one God. There is only one King. There is only one body. That is why we can sing. Okay, hawakan tayo kamay. Bind us together, Lord. Bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together in love. Bind us together in love. Wow, sarap na feeling. Diba? Na nagkakaisa? Ha? Sige, umupo tayo, umupo tayo. Umupo tayo. Alam mo, kahit ko konti, kung nagkakaisa, kahit na anong pilit ng kalaban o sino man tao na balak yan, hindi matatanggal yan. I don't know if you see a team building or a group na nakaganyan lahat. Tapos may someone na maninira. Yung kapibisig, maninira. Kung kayo ay nagbabay ng ganyan, kahit na anong sira sa labas, hindi hindi mapipigta o hindi ang hirap magtaga. Alam mo, nahahati yung ilonggo at karnay at saka ko eh. Oo, yon ganon. Kahit subukan niyo yan. Kahit na ibig sabihin, in the present situation, yung physical na ginagawa ng tao, kung ikaw nga ay nasa Panginoon, hindi dapat ang persecution manggagaling o yung kahinaan o paninira manggagaling sa anak ng Panginoon. Kasi ang mga anak ng Panginoon nagbabind together. Kaya nga sabi ko, tanggalin yung maskara nyo. Ha? It's not about the na ngayon. It's the last day. Marami ng kaguluhan. Sinasabi ko na sa inyo yan. Very relax kayo dito in Manila.
Okay? Pero ang lahat na nangyayari, dito ang kalayawan ng mga bagay na lalamo ng utak nyo at saka yung sobra ang trabaho nyo para, hindi ko alam kung para sa family yun o para yun sa sarili nyo, hindi ko rin alam. Pero the devil is using it to entice you, to tempt you, to be, pulling you away from God. Tama ba? Naintindihan nyo? Tagalogin ko. Hindi, Ilonggo. Kayo, batasan nyo talaga. No. Yung dapat, kung alam nyo na nagkakasakit or titisod, yung ganyan, yung mga word na ganyan, wala nang space or room for this, for the kingdom of God. Yung mga siraan, chismis, alam mo, ginagamit yun ng kalaban para lalo ma-retarded ang pag-grow mo sa Panginoon. Yung parang maging retarded ka. Sabihin natin, abnormal. Imbis na yung parang you go on serving God and to grow deeper in the love of God, ang nangyayari na pupull down ka. Kasi mas pinapakinggan mo yung pangaral o yung dukdok ng kalaban sa isip mo rather than sa Word of God. Alam mo, if Christians are really, malalaman mo yung Christian na deep ang kanilang relationship sa buhay nila. Okay? Na kahit na in times of trouble, still tumatayo pa rin siya. Tama? One good example, hindi naman one good example. In my case, pumunta ako dito, it was sponsored by a sponsor of the Hosanna Children ang ticket ko. Okay? Ganun naman lagi last year. Ganun din. Sponsored. Okay? Yung pag-uwi ko, yun ang struggle ko. Hindi, baka sabihin, wala nang bibili ng ticket ni Sister Vicky. No. God provides. Okay? Sa akin. Kasi I already experienced that beforehand pa. Okay? Yung pag-uwi ko dito, laging may purpose. Okay. Hindi ako nagpapahinga, ha? Hindi ako nagpapahinga. Ngayon, I just want to, in your mind, please pray for Pastor Nap kasi tinakabunan naman siya sa Sarate. Wala na rin akong hinilot ko na siya nung dumating ako, nung July 9. Hinilot ko na siya lahat, everything. Kaya lang yung sakit, parang sabi ko, in Jesus' name. Kasi pagkatapos dito naman. Sabi ko, ano ba naman sakit niya? Ang sarap sipain yung sakit na yan. Tumayo ka! Ginanong ko. Tayo ka! Tumawag na madaling araw, Ate Beck, na ako. Papa-admit. Sige, pa-admit ka na. Tapos habang in deep, sleep, Lord, ikaw na bahala kay Karnap. Bahala ka na sa kanya. Ikaw lang. Ikaw may hawak ng buhay niya. Okay? Pero yun, hindi natin i-rejoice. Okay? At I thank you because I was given a chance na naman to talk to you guys, to encourage you. Okay? May hinaharap din ako sa Antique, may hinaharap din ako sa Iloilo. I have to go back in Iloilo again for third week of August. Gusto ko man umattend ng anniversary, pero wala ako physically. I have to go back. Kasi kailangan ko may iharap na hearing din daw. Imagine, na-hearing tuloy ako. Okay. Marami din akong testimony na rin to para ma-encourage din kayo. Marami din ako hinaharap doon. Akala nila yung dating church na inaatinan ko doon sa pinsan ko, akala nila, after all, for 3 years, 4 years na ako, tama, 4 years na ako, na nangunguwad ako ng membro. Wala sa vocabulary ko manguha ng membro. Wala nga ako inatinan ng church doon kasi ang napansin ko doon, tumayo ka lang tapos may
nakapagsalita ka, nakapag-preach ka, nagwali ka, pastor ka na. Pinapatayo nga ako doon. Sabi ko, ayoko tumayo. Una, hindi naman ako tinawag as pastor. Huwag kang bida-bida. Hindi ako tinawag ng pastor. Missionary ako. Sa children ako. Kasi sabi ko sa kanila, kayo matatanda na. Matigas na ulo nyo. Inano ko sila. Ang mga bata, nai-ignore. Walang nagko-concern sa kanilang kaligtasan. Kaya tinawag ako ng Lord sa mga bata. Kaya nga, kung titingnan natin, mas maraming maliligtas sa mga bata pagdating ng Panginoon. Hindi nyo ba alam silang uunahin? May iiwan na mga matatanda. Okay? Kasi may sariling decision sa buhay. Kaya nga, mga tayo, oo. Ako, sinasabi ko, matanda na ako. Na-enjoy ko na yung discount Sabi nga dahil sa akin doon. Sige, Pastor Nono, medyo inaano ko lang tong, kinokondisyon ko lang yung mga Maynila. Sabi nga sa akin, sabi ko sa jeep, noong bayad, senior, sabi niya, nagalit. Hindi ko alam. Sabi ko, noong senior nga talaga ko, hindi lata. Tinanggal ko yung buko, hindi pa ako may puti. Senior, hindi po halata. Thank you. Purihin ng Panginoon. Pero kahit ano sabihin mo, senior pa rin ako, bawasan mo yan. Sabi ko nga, Lord, wala man akong pero nag-i-enjoy ako sa discount. Kaya di ako natatakot. Tatlo kami ng sister ko, si JJ. Kakain niya. Alam mo na ni JJ, pag ganyan, bibili kasi inasal. Tatlo kami, di ba? Mga 500 to 400 yan. 200 lang yung babayaran. Senior. Ang nakakatuwa. Alam nyo, yung mga kabataan yan, tatanda rin kayo. Tandaan nyo. Yung sinasabi nila, bata pa kami, tatanda rin kayo. Tandaan nyo. Kaya enjoy. Sabi nga, yung youth days nyo, enjoy nyo, pero paggamit kayo sa Panginoon. Kasi pagdating ng kayo tumatanda na, at may nararamdaman kayo sa sarili nyo, baka gamitin nyo pang angal yan. Panginoon, yung tuhod ko, may arthritis na ako. Hindi na ako makakalakad, papuntang ganito, ganyan. Ako nga kasama ko nag-adapt sa akin sa bahay sa Antique. 72 plus na, kasama ko siya, sabi ko, Nay, sumama ka sa akin, pero namamaga yung knees niya. Pero wala siyang choice. Tagakuha ko siya ng Wala kasi ako assistant, kakakuha ko siya ng picture. Tapos siya yung ina-assign ko for prayer. O di ba? Nakakaano sa kanya yon, nakaka-boss ng kanyang Christian life. Kaya ngayon sinasabi sa akin, ina-accuse ako na nangunguha daw ako ng miyembro. Alam mo, natutuwa ako sa Panginoon, binindicate ng Lord yun. Anong vindicate? Ginastify ng Lord na hindi ko nga talaga ginagawa yung bakit? Inagawan lahat ng miyembro niya ng ibang pastor. O de? Sabi ko, ano nangyari sa iyo? Si Lord nang nagpakita. Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-aano ko sa mga bata. And I thank God dahil ang mga kabataan sa Antique ay kabataan na hawak ko. Minix ko kabataan tsaka children. O tamo, na-upgrade. Na-level up ako. Pero ang hirap kasi nga 7 kabataan. Okay? Doon ko nga nakita yung butots, yung mga sayaw ng Brazilian. Sabi ko, ano ba itong mga kabataan ito pinagagawa? Hoy, kung sasayaw kayo, sumayaw na kayo. Uso pala yun. Yung Brazilian dance. Sabi ko, wag nga kayong gumanya para kayong mga tamad na ewan. Wala akong idea kasi hindi man ako nanonood TV doon Wala naman akong doon yun. So, ang mga kapatid ko, ang pagkakaupo nyo dyan, ay huwag nyong hayaan na mawalang kabuluhan. Sa tagal-tagal nyong uma-attend, tapos dumating yung pagkakataon na nagkaroon kayo ng trial sa buhay nyo, wala na, hindi mo na makita siyang parang bula. Huwag ganon.
Huwag niyong sayangin ang kamatayan ng Panginoon na ginawa para ikaw maligtas. Ha? Alalahanin mo yan. Sa konting pagsubok lang, dadapa ka na. Huwag, alalahanin mo lang, Lord, na-experience ko na ang iyong faithfulness sa buhay ko. Kaya ako ngayon naririto na tinatamasa ko ang mga bagay-bagay sa buhay ko dahil ikaw ang may gawa niyan. Binibless ka niya kasi may trust siya sa iyo na hindi mo siya makakalimutan at hindi ka manlalamig dahil sa mga bagay na iyong nahawakan. And always be reminded that fix your eyes in the things above, not in the things on earth. Okay? Matagal na pinapanalangin. Alam mo, sa totoo lang, last na to, yung wala na yung laman yung pitaka ko. Kasi nagastos ko na sa mga kabataan. Lord, wala nang laman, oh, nakikita mo, ha? Yung pitaka natin. Kasi naging ano din ako noon naging skeptical din ako na parang ko, Lord, buti pa yung mga bata, may pera, ako wala. Yung mga ganon. Alam mo na ko yun nilagay ni Lord sa akin. Whatever I have, it's yours. Whatever is yours, is mine. So, ano pera mo? Pera ng Panginoon. Kung pera ng Panginoon, pera mo. Nagkakatiwalaan ng Lord. Ayaw mo yun, naging malaya ako doon. Kaya sabi ko, Lord, wala na tayo pera. Wala na. Bigyan mo naman ako. Alam mo, natutuwa ko. Lahat, yung birthday ko, ang dami din nagbigay sa akin. Pinakain ko yung si Chechi Vitor, kasama ko rin. Yung kapatiran natin. Nandun sa Iloilo din. Yun, kasama ko pati anak niya. Kaya barkada kami doon. Ang ginagawa namin doon, counseling. Baga nag-encourage kami sa bawat isa. Okay? So, yung blessing comes. Lagi niya sinasabi sa akin ng cousin ko na naging yung pastora. If there is a mission, there's always a provision. Paggamit ka sa Panginoon. And sinasabi, seek ye first the kingdom of God and all this righteousness and all these things shall be added unto you. Naranasan ko yan. And until now, naranasan ko rin. And thank God that totoo yun, hindi ka nagkukulang. Pati sa pagbibigay ng tithes, it's not a duty. Remember that. Alisin nyo sa utak nyo at alisin nyo sa sistema ng katawan nyo. Ang tithes ay hindi duty. It's a command na dapat mong sundin. Pag ikaw may pera, ibigay mo talaga ang 10% lang. Okay? Hindi ka nga talaga magkukulang. Because you obey. Okay? You obey. Kaya pag sabi ko, ang tagal na ng BJCC, panay ang encouragement sa tithes. Dapat pag alam niyo na, yung ganon, alam niyo na ba yung time ngayon? Yes, Pastor, yes po. Pagbibigay, puntahan na yan. Bigay sila. Hindi na kailangan pa sa inyo. Di ba? Tama ba ako? Ganun lang. Kung bayan mo, pag nag-assign ako sa tithes, sasabi ko, alam niyo na ba gagawin niya? Sumunod kayo sa Panginoon. Asan yung envelope, Yung, buti ba yung sinabi envelope? Di ba? Hindi, lagay niyo yan. Kaya yung na-attend ako doon, andito yung basket. Lagay lang ng lagay. Lagay kayo. Kasi sumusunod kayo hindi sa tao, sa Panginoon. Okay. Amen? Hindi kayo magkukulang. Kasi sumusunod ka. Ha? At kung gusto nyo naman bigyan ng ang kapatiran, yung worker, kikita nyo naman kung sino worker sa church Tama? Kung ayaw nyo magbigay ng pera, bigay kang pagkain. Alam ko, pagod kayo. Lalo na anniversary, lalo na lagi ng practice. Ito Jollibee nyo, paghahatian nyo lang. Ganun. Hindi Jollibee na isang Dahil maraming kakain, yung mga ganun. Alam mo, when you start doing it, na sobra giver kayo, hindi kayo magkukulang. Believe me.
Pasensya ka na. Nagdala lang ako ng pusit at saka danggit. Pinalutang ko pa sa dagat. Sorry ha. Sa next month pa dadating yun, ha? Pasensya na. Hindi. Puunti lang, sabi nga nila, nakapagdala ka pa, ate. Sabi ko, alam ko naman kayo. Pag sinabi, pasalubong ka. Kaya nabibingi rin ako, oo, meron. Kahit konti. Oh, parang 8 yung malaki yung paayaya. Oh, ayan, oh. Tag-iisa kayo. Di ba? At least may nagdala ako. Ganon. Anyway, I hope and I'm happy. I'm happy nakita ko kayo ulit. Ha? At hindi, hanggang on second week of August pa ako, huwag kayo mag-alala. Ha? At thank you. Tatuwa kayo? Alam mo, hindi. Alam mo, sabi ko sa inyo, tanggalin yung maskara nyo eh. Kung natutuwa kayo, tapos naiiyak-iyak pa nga, huwag naman kayo parang artistang, diba? Natutuwa ako dahil andyan kayo at na-encourage ko kayo. Okay? So, thank you, Lord, and to God be the glory. Bigyan natin ng masaga ng palakpakan natin. Tawagin ko na si Pastor Nonon. Praise. Yan, welcome back at Sister Vicky at isang encouragement at pagpapala na makasama ka namin muli, no? At atin pong tandaan po yung mga paalala sa atin kanina. Una po yung talagang habang tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng lakas at buhay, tayo po ay magpagamit sa Panginoon. Amen? No? Kasi kung parati natin akatwiran na saka na lang, baka dumating nga yung point na talagang hirap na rin tayo, no, physically at iba pang mga dahilan, no, para tayo mapagamit sa Panginoon. So may kasabihan nga kung hindi ngayon, kailan pa, di ba? Kung di ako, sino? Okay? So at yung rin po, yung paalala sa atin sa pagbibigay, totoo po yan, hindi ko alam kung bakit, pero meron pa rin po talaga sa atin na hindi pa rin talaga, sabihin natin, tapat, no, sa pagbibigay. Bagamat alam natin na yan ang susi ng Panginoon sa pagpapala sa atin. Amen? No? Pero, of course, tayo ang haharap sa anumang bunga, no, ng ating hindi katapatan sa pagbibigay. Pero ang kalooban ng Diyos, tayo ay lalo niyang pagpalain. Amen? No? Hindi para sa sarili lang natin, pero para maging daluyan din tayo ng pagpapala sa iba. Amen? So bago po tayo makinig ng salita ng Panginoon, gusto ko lang pong ipaalam po sa inyo ang isang hindi nakakalungkot na balita, no, na ang ating pong pastor ay muli na kinonfine po sa Zarate Hospital. Dinala po siya kanina madaling araw ng 2:00 dahil isang araw pa po talaga na siya ay dumadaing na sobrang sakit na yung nararamdaman niya sa kanyang sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, na nahirapan na rin siyang talagang makatulog, no? So kailangan po talaga na siya ay magbigyan ng medical intervention. So una, hiningi po namin yung panalangin, at pangalawa, ang inyo din pong financial na tulong, no, sa ating pastor. At mamaya po magka-special offering po tayo, kahit makatulong man lang, no, sa iba pang mga gastusin. Pero kung meron tayong kakayanan na tumulong ng sabihin natin ng magbigay ng malaking tulong, ay pwede niyo po yung sabihin sa amin, no, at pwede po kayong magbigay sa mga sunod na araw na ito, dahil nakasigurado po ako na medyo malaki po yung gagastusin ng ating pastor, no? So at ganoon din po, isama rin po ninyo sa panalangin si Brother Spock, no? Si Brother Spock ay isang araw pa po may sakit. At kung meron din po ibang mga kapatiran na alam ninyo na may karamdaman, ay patuloy po nating
itaas sa Panginoon sa panalangin. Amen? So, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka o aming Ama sa umagang ito. Salamat pong muli sa pagkakataon na kami po ay tinipon ninyo upang kami ay sama-samang magpuri, sumamba. Kami po, Panginoon, ay magpalakasan sa bawat isa at kami, O Diyos, ay muling mapakinig ng iyong mga salita na magbibigay po ng iba yung kalakasan, gabay at pag-asa po sa amin. Panginoon, sa sandali pong ito, kami nagkakaisa bilang mga magkakapatid na tinataas po namin ang aming pastor. Panginoon, muli po iunat niyo po ang iyong kamay sa kanya at gumawa po kayo ng himala ng kagalingan sa pangalan na aming Panginoong Yesus. Lord, kayo po ang gumamit sa mga doktor, yung mga mag-aasikaso sa kanya. Bigyan niyo po sila ng karunungan. Lord, kayo po ang magbigay ng mabilis na paggaling at pag-recover, Panginoon, sa aming pastor. Kayo po, Panginoon, din ang mag-provide, Panginoon, ng pinansyal na nakakailanganin po sa kanyang pagkakakonfine. Alam po namin na kayo po ay Diyos na tumutugon sa aming mga pangailangan. Pero kayo rin po, Panginoon, ang kumilos sa aming mga puso upang kami ay magkaroon din po ng bahagi, Panginoon, sa pagpasan sa pasaning ito ng aming pastor. Panginoon, dalangin din po namin, O Diyos, na kayo pa rin, Panginoon, ang magbigay sa Kanya ng banal na pag-iingat nyo. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na gumabay, Panginoon, kung ano po ang dapat pa rin namin gawin, Panginoon, para talagang gumaling po ang aming pastor po, Diyos. Kung ano rin po ang aming bahagi, Panginoon, na ituro niyo po sa amin. Ganoon din, Panginoon, tinatas po namin si Brother Spock. Patuloy niyo rin po iunat ang iyong kamay sa kanya at siya po inyong pagalingin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lord, ano mga espiritu ng lagnat at iba pang karamdaman, sinasawata namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. At ganoon din po, maaaring meron kaming makapatiran ngayon na meron din pong mga karamdaman. Lord, muli niyong ipatunayan na kayo po ang Diyos na nagpapagaling. You are our great healer in the name of Jesus. Panginoon, sa sandaling ito, kayo rin po, Ama, ang muling magbigay sa amin ng espiritual na pangunawa at kapahayagan sa iyong mga salita. Kayo, Panginoon, ang gumabay at kayo po ang mag-ingat sa mensahe ninyo na nais niyo pong iparating sa amin. At dalangin ko po na muli po itago niyo po ang iyong lingkod sa likuran ng iyong kaluwalhatian. Panginoon, tulungan niyo po kami na hindi lamang po kami maging tagapakinig ng iyong salita, kundi kami maging tagagawa nito, Panginoon, dahil sabi niyo nga po, nandun ang pagpapala ninyo kapag ito'y aming sinusunod, Panginoon. Lord, kayo na rin po ang magpaalaala sa iba na yung mga kapatiran na hindi po nakarating ngayong umaga. Lord, kayo pa rin ang humimok sa kanila na sila po ay makadalo mamaya, Panginoon, sa banal niyong gawain. Salamat po, Ama. At sa inyo ko na po pinagkakatiwala ang lahat, ang aking mga kapatid at ang iyong mga salita. Sa pangalan na aming Panginoong Yesus at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen! Hallelujah! Purihin ang pangalan ng Panginoon. Mari po kayo makupo, mga kapatid, at tutuloy po natin yung mensahe na ating nasimula nung nakaraang linggo patungkol sa pagiging puno ng ating ng ubas ng ating Panginoon at tayo yung mga sanga. Ang pamagat po nating mensahe ay the vine and the branches. At hinango nga po natin ito sa John chapter 15 verse 5. Ulitin ko lang po, na basahin sa inyo ang sabi ng ating Panginoon sa John chapter 15 verse 5 na ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin.
bilang mga sanga, dapat alam natin kung ano ang dapat natin ibunga. Amen, mga kapatid? No? Anong gusto ni Lord na makita ang bunga sa atin? Siyempre, hindi mangga, di ba? Dato hindi buwang araw. Yung kasi hindi masabi sa akin ano yung mga bunga. Okay, so ano yung unang bunga? Mabuting tuwa. Okay, pangalawa, yung tayo ay lalong maging katulad ng ating Panginoon Jesus. At pangatlo, tayo ay mamunga ng mga kaluluwa. So, yung mga kaluluwang makakay natin na makilala sa Panginoon. So, ayan, napakatandaan niyo po yung mga kapatid. Yan ang mga bunga na nais ng Panginoon na makita sa atin. Pero hindi natin mapoproduce sa sarili nating kakayanan. Kaya namin sinasabi na dapat tayo ay manatili sa sanga. Amen, mga kapatid. No? So, nakita na natin nung nakaraan yung unang ginagawa ng Panginoon. Kasi sabi ko nga, sa pamumunga, may bahagi ang Panginoon, may bahagi tayo. At ang unang ginagawa ng Panginoon, yung, sabi nga natin, He is lifting up the vine. Yung sanga na bumabagsak sa lupa, bagamat ang pagkakasalin ay pinuputol, pero di ang ibig sabihin talaga nun ay inaangat, tinataas. No? Dililinis para yon ay mapakinabangan. Kasi si Lord, hindi naman siya yung pag nakita niya na tayo ay nasasaglak sa kasalanan, no? Sa ating mga kahinaan at hindi tayo nagiging mabunga, hindi tayo i-abandon ni Lord. Hindi niya tayo itatakwil. No? Hindi niya puputulin yung relasyon niya sa atin, hindi ganon. Amen, mga kapatid? Dahil mahalaga tayo sa Kanya. So nakita natin na yan ay dinidisiplina. Pero ngayon, sabi nga natin, pag ang sanga ay namumunga na, gusto ni Lord na lalo pang mamunga. At ang sabi dito, sa verse 2 ng John chapter 15, sa ikalawang bahagi, at sa kanya namang pinuputulan at pinilinis ang bawat sangang namumunga upang lalo dumami ang bunga. Okay, ang tawag natin dyan ay pruning. Kung tayo ay sanay mag-alaga ng mga halaman, nagagawa natin itong pagpuputol na to. Halimbawa, may nakita tayong sanga na tuyo. Ano gagawin natin? Puputulin natin yun. Kasi wala ng silbi. O kaya kung meron tayong sabi natin nung nakaraan na ang layunin ng Panginoon sa pruning na ito o yung pagpuputol na to ay para alisin yung mga immature commitments, para alisin yung mga lesser priorities. Ano ba yung mga immature commitments? Yan po yung mga ginagawa natin sa buhay natin na parang nag-commit tayong gawin yung mga bagay na yun. Pero ang totoo, hindi naman nakakatulong sa ating spiritual na paglago at pangumungan. Amen, mga kapatid? Ito yung mga lesser priorities. Mga hindi naman talaga mahalagang mga prioridad. Hindi naman masama. Pero, nagiging hadlang para sa lalo pa nating pamumukan. Okay? At, sige, punta na tayo sa pinaka-ano natin. Meron yung tinatawag na early pruning. Yung early pruning, yung simulang pagpuputol, ito ay, sabi nga, it is about our outward activities and priorities. Okay, maaaring meron tayong mga ginagawa, mga pinaprioridad sa buhay na hindi sa tingin ng Panginoon ay hindi naman gano'ng kahalaga. At kailangan
maalis yun. Okay? So, bakit ba pinuprune ang isang halaman? Una, to remove growth that is dead or dying. Para alisin yung mga lumalago, yung mga tumutubo pala doon sa sanga, na patay na, o kaya mamamatay pa lang. Ay parang sa halaman, pag yung nakikita mong may sanga na tuyo na, no, wala ng dahon, puputulin mo na lang yun. Okay? So, magbibigyan na po ako ng mga halimbawa. Now, yung mga pangalan na binabangitin ko, yan po ay mga medyo foreign sounding, no? Mga, ano kasi yan, mga hindi po Pilipino po yan. So actually, gusto ko na rin sabihin na ito mga sinishare ko sa inyo ay hango sa isang libro na pamagat ay The Secrets of the Vine ni Bruce Wilkinson. So sabi nito, may isang Kristiyano, ang pangalan niya si Kyle. Napansin niya yung kanyang yung buwan ng sumasama siya sa mga kaklase niya nung high school. No? Lumalabas sila, nag-good time. Sabi niya, parang ngayong Kristiyano na siya, ginagawa niya yun, parang di na siya masaya. Okay? Parang bungkar, no? Sabi nga niya, parang empty yung kanyang pakiramdam. At parang wala na siya. No? Parang na-OP na siya. Di ba? Na-out of place na siya. So, pinapakita ni Lord sa kanya na iwan niya na yun. Huwag niya niyang gawin yun. Okay? So, siguro suriin natin ang sarili natin. Meron pa rin ba tayong ginagawa na kahit walang masama doon, pero kahit gawin natin, parang hindi naman tayo natutulungan sa ating spiritual na buhay. Amen, mga kapatid? Yeah? Pag ginawa natin, parang wala tayong satisfaction na nakuha doon. So kung anong bagay yan, kaya tayo lang po nakakaalam, pero kailangan pong itigil na natin yun. Okay, pangalawa, ang layunin ng pagpuputol ay para tiyakin na yung sinag ng araw ay makarating sa mga sanga na namumunga. Okay? Misa kasi pag yung halaman ay masyadong malago, anong nangyayari? Hindi na yung sunlight, no, na dapat tumama doon sa mga sangang mamumunga ay hindi na nakakaabot doon sa mga sanga na yon. Okay, mga kapatid? No? So, puputulin mo yung mga umadlang doon. So, ay na dapat na isuko natin para yung anina, no? Ng sabihin natin ng yung liwanag ng ating Panginoon Jesus ay lalo natin matanggap at para tayo mamunga. Isang halimbawa nito, itong si Lashauna. Siya ay inuudyukan ng Panginoon na isuko na niya yung mga makasariling pag-uugali niya na naka-apekto sa kanyang sa relasyon din ng mag-asawa. Okay? So hindi naman nabanggit ko yung mga habits na yon, yung mga selfish habits na yon. Pero maaaring yon ay nagiging dahilan kaya hindi makita yung liwanag ng Panginoon sa kanya, ng kanyang asawa. No? Isa kasi meron tayong kahit mga Kristiyano na tayo, meron pa rin tayong mga lumang pag-uugali na nagiging sabihin natin katitusuran ng iba. Meron pa rin? No? Hindi na ako tutukoy ng mga halimbawa, pero
siya ay inuudyo ka ng Panginoon na naalisin na niya yung mga pag-uugali na yun. No? Para makita sa kanya yung liwanag ng Panginoon Jesus. Makita sa kanya ng kanyang asawa. Amen? Okay? Now, pangatlo, ang layunin din ng pruning is to increase the size and quality of the fruit. So, para yung bunga ay lalong lumaki at lalong gumanda. Kaya pinuputulan yung ibang mga sanga na kasi parang ganito yan eh. Meron nga nakapagsabi na ang bunga daw ay excess nourishment. Bakit ba namumunga ang isang halaman? Paano siya namumunga? Namumunga siya dahil sobra-sobra yung tinatanggap ng halaman na sustansya. Amen? Sobra-sobra. Dahil sobrang sustansya na yun yung nagiging bunga. Okay? Kaya pag ang halaman ay hindi nakatanggap ng sapat na sustansya, mahirapan niyang mamunga. Kasi siguro yung sustansya na natatanggap niya, para lang panatilihin lang yung buhay ng sanga, pero hindi sapat para mamunga, para magkabunga. So, ako kasi nag-aaral rin ako ng mga halaman, no? Alam niya ng kasama namin sa bahay. Minsan, ang ganito inisip ko, babawasan ko yung halaman ng mga sanga, no? Para mapunta yung nakukuha niyang sustansya doon sa sanga na may bunga. Amen? Para lalong lumaki yung bunga. Now, isang halimbawa nito sa buhay natin, ito si Jared. Siya ay inanaya ng Panginoon na magbigay pa siya ng mas maraming panahon sa kanilang lumalagong campus ministry. So siguro parang ganito yan. Imagine na lang natin. Ito si Jared ay, halimbawa, katulad sa atin, meron po tayo campus ministry. Nagtuturo tayo dyan sa Las Piñas East National High School. Maring may hawak siyang isang klase. Pero gusto pa niya humawak ng ibang klaseng tuturuan niya. So, anong gagawin niya? Meron siyang isasakripisyong ibang ginagawa niya na hindi naman talaga, o kaya maring nagre-restrict sa kanya para hindi pa siya magturo ng maraming klase. So ito si Jared, ang naisip niya, para makapagbigay siya ng mas maraming panahon sa liwanag ng campus ministry nila, hindi na siya mag-workout. Alam niyo yung workout? No? Hindi niyo pumunta sa gym. Diba? So ito pala, napunta pala siya sa gym. Nag-gym siya ng 2 oras. Pero naisip niya, ay, hindi na i-sacrifice ko na lang itong pag-gym para lalo akong magbigay ng panahon sa campus ministry. Amen? Mas nagiging mabuha siya para sa Panginoon. So, maring tayo din. Maring gusto natin lalong gamitin tayo ni Lord. Maring nilalagay ng Panginoon yun sa puso natin. Pagpagamit tayo sa ministry sa church. Pero maring may mga humahad lang kaya hindi natin magawa yun. No? O kaya halimbawa gusto natin gamitin tayo ni Lord sa ating Bible study. No? Pero maring may mga iba tayong ginagawa na humahad lang doon. So tayo lang po nakalam yan. At pang-apat, kaya pinuputulan ng isang sanga para magkaroon ng mga bagong bunga. To encourage new fruit to develop. Okay, so ito, hindi ito yung lalong meron ka naman ginagawa para sa Panginoon. Gusto mong lalo pa maging mabunga doon. Pero ito, wala ka pa talagang ginagawa na paglilingkod sa Panginoon.
Pero gusto mo na gamitin ka ngayon ng Panginoon. Meron po ba sa atin ganon? Kamarin sa tingin natin, matagal na akong umate ng KGCC, parang wala pa akong ministry. Diba? Pero gusto natin na tayo ay magkaroon ng lalo tayo maging mabunga sa Panginoon. Diba? Katulad nitong si Howard, siya ay magre-retire na, magre-retiro na, maaaring siya ay iiwan na yung trabaho niya. So, ano iniisip niya? Nag-iisip siya na, ano kaya magpagamit na ako sa Panginoon? Amen? No? Okay? Pagpagamit ako sa Panginoon, imbis na katulad ng iba dyan, pag magre-retire, iniisip nila, ay ako, gagala ako. No? O ako, enjoy ko yung mga, yung mga hindi ko na-enjoy dati. Diba? Yung ibang tao, ganyan pag pinag-usapan ng retirement Pero, alam niyo mga kapatid, pag tayo nasa Panginoon, walang retirement. Amen mo din? No? Walang retirement. Alam niyo ba yung retire na salita? Diba? Retire? Ano ibig sabihin? Pag ihiwalay mo yung retire, no? Magpapanibago ka ng gulong. Di ba ako din? Mag-retire. Papalitan mo yung gulong. Ibig sabihin, hindi yung magpapahinga ka na, kundi magpapanibagong lakas ka para lalo kang maging kagamit-gamit sa Panginoon. Amen mga kapatid? Amen? Okay, so, ito lang po yung mga halimbawa ng application ng tinatawag na pruning. Pero ito, hindi lang merong tinatawag na early pruning, may tinatawag na mature pruning. At ito ngayon, mas matindi ito. Kasi ito, hindi na pinag-usapan dito yung mga ginagawa natin na maaaring gusto ni Lord na i-give up natin para lala tayong maging mabunga sa Panginoon. But this is about our values, our personal identity. Patungkol ito sa ating mga pinahalagaan. At ano ba yung nagtatakda ng ating identidad? No? It is about who we are and what defines us. Patungkol na ito sa kung sino ba talaga tayo at ano ba talaga ang nagbibigay ng kahulugan sa buhay natin. Anyway, bibigyan ka ng example. Pero, sa mature pruning, ito ngayon ay nangyayari sa pamamagitan ng mga pagsubok. Okay? Mga pagsubok. This is, the Bible calls this the testing of our faith. Sabi nga sa James chapter 1 verses 3 to 4, sabi dyan, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. So mga kapatid, I believe nakapag-share na ako sa inyo tungkol sa yung tayo ay tinatransform. Tayo binabago ni Lord sa pamamagitan ng mga trials. Naalala niyo ba yung mga kapatid? No, nag-share na po tayo tungkol sa paano ginagamit ng Diyos yung mga pagsubok para tayo baguhin. Pero ginagamit din ng Diyos ang mga pagsubok para ipaunawa sa atin kung ano talaga ang mahalaga sa buhay natin. Okay? Sige, paliwanag po natin yan. So sa mature pruning na ito, may mga bahagi ng buhay natin na tayo ay pinuprune o tayo ay pinuputulan ng Panginoon. Gusto ko magbahagi ng 4. Una, the people you love most. Okay. Yung mga taong mahalaga, yung mga taong mahalaga o yung mga taong higit na minamahal natin sa buhay natin.
Okay? Sa ang issue dito ay it is an issue of ownership. May mga tao na mahalaga sa buhay natin. Totoo ba, kapatid? Kung kayo ay isang magulang, sino ang mahalaga sa inyo? Siyempre, inyong mga anak o inyong asawa. No? O kung ikaw ay isang single person, parang mahalaga sa iyo ay yung mga kapatid, no? Mga magulang. No? O kaya, marami pa. Pero, sa pag-pruning na ito, ang gusto kasi ng Panginoon, yung talagang magdesisyon tayo na kilalanin natin na ang mga tao ito na mahalaga sa atin ay hindi natin pag-aari. Pero sila ay pag-aari ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Halimbawa yung mga magulang dito. Mahalaga sa inyo ang inyong mga anak. Di ba, kapatid? Pero ang tanong, kinikilala ba ninyo na tunay na nagmamay-ari sa inyong anak? Ay walang iba kundi yung Panginoon. Bagamat meron kayong plano para sa kanila, pero meron din plano ang Diyos para sa kanila. Amen? Paano kung ang plano ng Diyos sa kanila ay iba sa plano mo para sa kanila? Handa ka ba na sundin ang kalooban ng Diyos? O igigihit mo yung gusto mo para sa kanila? Ano sagot ng mga nanay, mga magulang dito? No? Okay? No? Paano kung sinabi ng inyong anak, balang araw sabihin ng inyong anak, gusto ko na maglingkod ako full-time kay Lord. Diba? Sasabihin niyo ba? Hoy, pag-isip mo maigi yan. Sayang naman yung pinag-aaral ko sa'yo. Diba? Kaya ka naman medyo, siguro magtrabaho ka para kahit paano kumita ka, diba? Diba? Ngayon ako dito. No? Naalala ko dito si Abraham. Although yung case ni Abraham talagang, sabihin natin extreme test. Kasi, alam naman natin si Abraham, na isang beses, sabi sa Genesis chapter 22, verse 2, sabi diyan, sinabi sa kanya, sabi ng Panginoon kay Abraham, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac, at magpunta kayo sa lupain ng Moria, umakit kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo, at ihandog mo siya sa akin. Okay. Napansin niyo ba yung sinabi ng Panginoon kay Abraham? Sabi na sa English, no, may sinabi dyan na the son that you love. Isama mo ang sabi dito, isama mo ang pinakamamahal mong anak. Okay? Na maaaring nagpapahiwatig yun na masyadong napamahal si Abraham sa kanyang anak. Siyempre, inantay niya ng maraming taon yan eh. Diba, kapatid? At yun yung kasagutan ng pangako ng Diyos sa kanya. Pero maaaring talagang sobra yung pagka-attach niya, yung pagmamahal niya sa anak niya, na kailangan subukin ng Panginoon kung sino nga ba talaga ang higit na minamahal niya. Ang Diyos ba o kanyang anak? Amen? No? Nasabi mo nga, extreme test ito kay Abraham dahil ang sinabi ng Lord, ialay mo ang iyong anak. Okay? Now, maring hindi naman talaga literally na ipagagawa ng Diyos na ialay natin yung taong mahalaga sa atin. Pero, in our heart, sa puso natin, inalay ba natin o sinuko na ba natin sila kay Lord? Amen? Now, sabi nga, He is pruning closely to what really matters to you, not to take something good from you, but to become Lord of all you desire.
So, inaalis ng Panginoon, o maring pinuputol ng Panginoon, yung ating attachment sa mga tao na mahalaga sa atin, hindi para punin sila sa atin, kundi para si Lord talaga ang pinaka-hinahangad natin. Siya ang higit na hinahangad natin sa buhay natin. Amen, mga kapatid? Personally, para sa akin, inisip ko kung paano ito nag-apply sa akin. Palagay ko sa akin, yung aking pagsunod sa Panginoon, na hindi ako umasa talaga sa suporta ng aking mga magulang. Kasi nung ako ay nag-desisyon na mag-full-time, talagang I made that decision na hindi ako aasa sa aking mga magulang. Dahil parang sabihin din nila, decision mo yan eh. Hindi yan ang plano namin para sa iyo, pero kung gusto kong mangyari para sa iyo. Naalala ko, kinukumbinsi pa ako ng mga tito ko, ng lola ko, para hindi ako parang tumulong ako sa negosyo. Pero dahil yun ang ililid ng Panginoon sa akin, so para sa akin, sinuko ko yung ganoong sabihin natin yung ganoong privilege na umasa ako sa kanila. At pero naranasan ko na hindi ako pinabayaan ni Lord. Amen, kapatid? Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. And after so many years, dumating din yung time na tumutulong na rin sila sa akin. Pero matagal na yun. At pagkatapos na matagal na yun. So, hindi ko alam sa inyo mga kapatid, pero nais talaga ng Panginoon na isuko natin yung mga taong mahalaga sa atin para siya talaga ang mananatiling pinakamahalaga sa buhay natin. Amen mga kapatid? Pangalawa, yung karapatan na malaman natin bakit ginagawa ng Diyos ang kanyang ginagawa. The right to know why God does what He does. Bibilisan ko na ng po dahil ang oras natin. At siguro, pakitin ko lang po ang halimbawa ni Bruce Wilkinson. Meron siyang anak na pangalan ay David, na nung ito ay toddler pa lang, sige, batang-bata, at nagkasakit, dinala niya sa doktor. Ngayon, nung dinala sa doktor, yung kanyang anak, nung siya ay tuturukan na ng injection, biglang pumiglas yung kanyang anak. No? Talagang ayaw magpaturok at talagang halos tumakbo yung anak niya. Dahil nasa takot dun sa injection. Pero, siyempre, ang ginawa ni Bruce Wilkinson, talagang hinawakan niya yung kanyang anak. At ang ginawa ng anak niya ay kumapit ng maigi sa kanya. Okay? Hindi niya may paliwanag sa anak niya kasi batang-bata pa. Hindi niya may paliwanag kung bakit kailangan siyang turukan. Pero ang ginawa lang ng anak niya, kumapit na lang sa kanya. At hinawakan rin niya yung anak niya ng mahigpit. At saka sinaksakan niya kanyang anak. Anong tinuturo na sa atin? Alam ba mga kapatid, maraming mga bagay sa buhay natin na nangyayari na minsan nagtatanong tayo, bakit? Amen? Bakit nangyayari sa akin ito? Naalala ko si Pastor na isa pag nag-uusap kami, sabihin niya, isa naisip ko talaga bakit nangyayari sa akin ito eh. Bakit dumating itong matitinding mga pagsubok na to sa akin? Talagang magtatanong tayo. O kaya minsan tanong natin, gaano katagal magtatagal ang pagsubok na ito? Pero alam niyo mga kapatid, ang pinakamahalagang tanong na dapat natin harapin ay hindi yung why and how long, but who.
Sino? Sino ang ating pagtitiwalaan sa mga panahon yan? Hinihingi ng Diyos na isuko natin yung ating mga dahilan, yung ating mga karapatan, yung ating mga takot, at simpleng ipulubot lang natin ang ating baka may sa kanyang liig. Katulad ng ginawa ng anak ni Bruce Wilkinson, talagang hinawakan sa nabaigpit. At sa mga panahon yung sabihin lang natin, Panginoon, ako ay kumakapit tamo sa inyo. Gawin niyo kung anong nais niyo gawin, basta samahan niyo lang ako. Amen, mga kapatid? No? Yung bang hindi na tayo maghahangad na malaman pa bakit. Kundi, ang mahalaga sa atin, sino yung ating kasama? Sino yung ating siyempre, sino talaga yung umaalala at umaagapay sa atin? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Now, pangatlo, sige, yung pagmamahal natin sa pera at pag-aari. Our love for money and possessions. Nais din ng Panginoon na alisin yan sa atin. Isa sa pinakamahirap siguro ito. Dahil mahalaga sa atin ang pera. Di ba mga kapatid? Mahalaga sa atin ang mga material possession natin. Kaya pwede natin tanungin, meron bang bagay na pinapasuko ang Panginoon sa akin? O gusto niya na ipakawalan ko? Parang literally o kaya sa puso lang natin. Meron bang bagay na pag-aaray natin na hinihingi ng Diyos at naibigay naman natin ito sa Kanya? Dahil mga kapatid, kung tayo ay hayaan natin ang proseso na ito na magpatuloy sa atin, na matuto talaga tayong isuko yung mga material na bagay sa Panginoon. Ang mangyayari niya, lalo tayong makaranas ng kalayaan na pagpalain ang iba. Kasi hindi na natin inaangkin yung mga material na bagay na yan ay sa atin. Ang totoo, ang tanong kapatid, atin ba talaga yan? Atin ba talaga? Are we owners? Yung pera natin, yung mga material na possession natin, pag-aari ba natin yan, mga kapatid? Hindi. Ang totoo niya, mga kapatid, yan ay pinagkatiwala lang sa atin. Ang tunay na may-ari niya, sino? Si Lord. We are not owners, we are managers. We are stewards. Pinagkatiwala lang yan sa atin. Kaya, kung gusto ni Lord na kunin yan, wala tayong karapatan na tumanggi. Dahil Kanya naman talaga yan eh. Amen, mga kapatid? Tama. At magandang halimbawa niya yung iglesia sa Macedonia dahil sila sa kabila ng kanilang kahirapan, sa kabila ng matinding pagsubok, ang sabi dito, 2 Corinthians chapter 8, verses 1 and 2. Sabi dito, verse 2 na lang, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito ay isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang pagkikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Amen? No? Mahirap sila, pero bukas ang palad nila sa pagbibigay. Bakit? Makikita natin ang sikreto. Sabi rito, dahil sabi sa verse 5, higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon, at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Yung pala ang sikreto nila. Kaya sila mapagbigay kahit sa kanilang kahirapan dahil sinuko na nila yung sarili nila sa Panginoon. Amen? Amen, kapatid? Tapos sabi rito,
Inilaanan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin. Okay? Wala na yata akong oras, ano? Alas 12 na. Okay? Okay, pero ang pinakahuli, yung source of our significance. Ano ba talaga ang para sa atin? Yun ang pinagmumulan ng ating kahalagahan, yung significance. Okay? Sabi nga, para kay Abraham, ang mahalaga sa kanya yung kanyang anak na si Isaac. Para kay Gideon, ang mahalaga sa kanya yung kanyang malaking hukbo. Para sa atin kaya, ano yung mahalaga sa atin? Ano yung nagbibigay ng kahulugan sa akin? Okay. At isang magandang bawa nito, dito ang okay na po, no? Medyo nagpasla ako. Si Apostol Pablo. Babasa natin sa Philippians chapter 3, verses 5 and 6. At ito yung pinapahalaga niya dati, dati. Ang pinapahalaga niya dati, sabi rito, tinuli ako sa ikawalong araw mula na ako'y isilang, ako'y katutubong Hebreo, tunay ng Israelita, buwan sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kutusan, ang pag-uusapan ako'y Pariseo. At sa sigasig na aking pagsunod, inusi ko ang iglesia kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kutusan, walang may timinta sa akin. Alam mo kung isa-summarize